Magandang araw sa inyo guys. Pag-uusapan nga natin ngayon kung ano nga ba ang mga qualifications and disqualifications sa Philippine National Police Academy. Isang beses nga lang sa isang taon ang PNP CAT. Pag hindi mo nga ito alam, baka masayang lang ang effort mo physically and mentally. Unahin natin ang mga qualifications. Una, you must be 18 to 22 years old upon admission. Ngayong taon nga, ang admission ay June 1. Tanong, what if 17 years old ka pa lang? Pwede ka na bang mag-take ng PNP CAT? Pwede, as long as 18 ka na sa June 1. Sa kabilang banda naman, pag 22 years old ka na, qualified ka pa rin as long as hindi ka pa 23 sa June 1. Pangalawa, must be at least senior high school graduate on June 1. Pangatlo, must be a Filipino citizen. Pang-apat, must have normal body mass index. Ano bang ibig sabihin nito? Dapat hindi ka underweight, hindi ka overweight, at hindi ka obese. Panglima, single with no parental obligations. Pang-anim, dapat ang height mo ay at least 5'2" sa lalaki at 5 feet naman sa babae. Sa time namin, ang minimum ay 5'4" and 5'2". Pero ngayon, ginawa na itong 5'2" at 5 feet. Physically and mentally fit to undergo the cadetship training. Ito, malalaman mo after na ng first phase or after ng PNP CAT. Matitest ito during psychological and neurological exam and physical fitness test. Pangwalo, with good moral character. Hindi ka pa na-convict sa kahit anong criminal, civil, at administrative case. Take note, convicted. Ibig sabihin, yung mga nakasuhan at na-acquit, pwede pa rin. Not a former PNP cadet or cadets on other service academies. Ang example nito ay Philippine Military Academy. Panghuli, never been dismissed in any private or government positions. Ibig sabihin din ito, pwede rin yung nag-resign lang at na-honorably discharge. Kung may na-miss out ako na topic na related sa qualifications ng PNPA, huwag ka maya magtanong sa comment section. Pag-usapan naman natin ang mga disqualifications. So disclaimer lang, hindi ako expert sa medical field at wala akong pinag-aralan sa kahit anong medical schools. Unang disqualification ay kapag hindi mo na-meet yung mga unang sinabi kong qualifications. Pangalawa naman ay mga medical disqualifications, tulad ng mga sumusunod. Defective visual perception. Ano bang mga ito? Colorblind, nearsighted, farsighted, at nystagmus. Physical deformities, tulad ng bow-legged or congenital defects. Perforated or butas ang eardrums, chronic sinusitis, bleeding tendencies, or matagal na pagdurugo pag nasusugatan, hemorrhoids o almoranas, hernia or luslos pag hindi nagamot, varicocele or isa itong testicle disease, extensive skin disorders, history of heart disease, hypertension, asthma, active tuberculosis, kidney and liver disease, epileptic disorders, communicable disease tulad ng AIDS, HIV, hepatitis, sexually transmitted diseases, at iba pa. Full dentures, lower and upper, or may pustiso ka, cleft lip and palate, hindi pantay-pantay ng ngipin, deformities of the face, open bite, tongue-tied, missing 4 front teeth, missing 6 molar teeth. Ang molar teeth ay bagang. Tattoos and other brotherhood marks. Sa tattoo, kahit nabura na ito ng laser, disqualified ka na. Ear piercing sa lalaki at multiple ear piercing naman sa babae. History of pregnancy, presence of breast mass, painful menstruations, and any similar defects that may hinder the cadetship program. Napakahalaga ngang malaman ito. Nakatulong nga ito bago ako pumasok sa academy. Napaghandaan ko yung ibang mga qualifications at na-anticipate ko yung ibang disqualifications. Sana makatulong ito sa iyo at sana makapasa ka sa Philippine National Police Academy. Kung may gusto kayo malaman about PNPA, comment nyo lang sa comment section. Gawin natin ang content niyan. Maraming salamat.